Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio ang ina at kapatid ng isang seafarer sa Asia na si Jason De Ocampo. December pa lang daw nakaraang taon, huli na nilang nakausap si Jason. Tapos matapos noon, biglang na lang daw naglaho ang lalaki. Mrs., ano ba talaga ang kwento rito? Gusto niya, kasi kanina nag-uusap tayo, sinasabi niyo, hindi malinaw sa inyo kung missing, nahulog sa barko. Okay. Pero linawin natin para ma-shortcut na, no? May mga nakasaksi doon sa barkong kasamahan niya na siya'y nahulog. Okay. May nagsasabing nahulog siya roon, nagpapahangin lang. Yun ang mga sinasabi. Pero kanina rin, sinasabi ng staff ng Kilos Pronto, tinawagan yung agency na parang missing nga raw talaga. Kasi ang missing, dalawang bagay. Either nag-jump ship ka, ibig sabihin pag nag-dock, hindi ka na nag-report, or nahulog ka. Dalawang klaseng missing. O di ka, o talagang ibig sabihin. Kasi ito, para linawin natin, ano? Hindi kayo nag-uusap nung kapatid, yung asawa ng kapatid nyo, di ba? Anak at kapatid. Hindi kayo nag-uusap nung asawa niya, yung misis niya. Okay. May kunting hidwaan. Okay. Sinasabi ba sa inyo ng misis ng anak ninyo at kapatid nyo, okay, na may pag-uusap yung sa agency at yung na missing talaga at may makukuhang pera dito? Kung medyo ganyan kasi missing, kasi dalawang klaseng missing eh. Kung missing talaga ng report na hulog or nagtago, hindi na, yung gusto lang natin malaman. Sige, ano bang storya dito? Sabi po ng asawa po ng kapatid ko. Yun mismo sa asawa, kasi kung nag-uusap yung agency, may conversation po sila. May conversation sila. So, nakakakuha siya ngayon ng mga information. Okay. Ito, no? Natawagan kasi ng Kilos Pronto ang agency. Okay, that, ano to? 88 ACES, Maritime Services Incorporated. Sinabi nilang nakausap nilang asawa ni Jason. At inasikaso na ang mga beneficyong dapat matanggap ng immediate family member ni Jason. Yes po. So in other words, may pag-uusap na yung agency na tanggap na nila, may makukuha. So ngayon, yung bang pag-aalalin yun hindi nyo matanggap yung pangyayaring missing, nahulog, aksidente, or nagdududa kayo baka nagtatago, parang magulo kasi hindi nyo makuha dahil hindi kayo nag-uusap ng asawa ng anak nyo at kapatid mo. Tama? So, in this way, hindi rin sinasabi sa inyo ng asawa ng anak mo at kapatid mo yon, itong si Jason. Tama? Apo. Alright. So, hindi kayo nakakuha ng totoong impormasyon. Galing po sa Taiwan. Alright. Pero, may nasabi ba sa inyo ang asawa ni yung kapatid ninyo? Yung asawa, may nasabi ba? Wala? Tungkol po sa... Wala po naman silang pinag-usapan sa agency, kundi po yung yung benefits lamang po. Yung benefits, yung benepisyo, yung benefits. Opo, yung makukuha doon sa sinasabing kung may disgrasya nga nangyayari. Opo, wala po silang concern na baka kung anong nangyari. Okay, sige. Para sa issue niya, nasa linya natin si Attorney John Rio Bautista, Director ng Sea-Based Center ng POAA. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo, sir, at magandang gabi din po sa inyo mga tagapakinig. Okay. Tayo ho'y live sa UNTV, sir. Kilos Pronto. Kasama ko si Alex Santos. At dito ho yung anak ho at kapatid ho ng seafarer na ito ho'y sinasabi na si Imelda Ocampo, ang inahong na nawawalan ng seafarer, si Leolyn Ocampo, kapatid. Sir, kasi ho hindi malinaw dahil sila ho hindi lang nakakuha ng impormasyon doon ho sa asawa, dahil hindi ho sila nag-uusap, pero parang lumalabas ho, may pag-uusap na raw ho yung asawa at saka yung misis at saka yung agency. Sa mga
Dito ho, sir, kami ho lumalapit sa inyo kasi parang ano ho bang klaseng disgrasya kung minsan, sir, nangyari? Yung nahuhulog or yung medyo ayaw, kung nagtago ho, nag-jump ship somewhere, pagkatapos para magtagulan, sir, pakipaliwanag lang ho rito kasi una, hindi ho matanggap ng pamilya kung totoo dahil in the absence of information na ayaw rin ho i-share sa kanila ng asawa ho ng kanilang anak at kanilang kapatid ho. Sir, ganito po yan. Kung sila po ay humihingi ng eksaktong information kung dahil sa kanila ay hindi sila involved sa pag-uusap, pwede pong sa pamamagitan ng aming opisina, pwede po tayo magpatawag ng conference between the agency at yung kanila pong partido para po direkta rin nilang marinig sa agency kung ano yung napag-usapan ng pamilya. Para involved na po sila sa kung ano man ang magiging resulta ng pag-uusap. Ayan, sir. Sir, ganun lang ho siguro pwedeng magawa ho natin, sir. Hindi na ho namin pangunahan pa preempt kung ano man pag-uusap. Mas maganda ho yung pagpapatawag ho kayo kasama ho yung nanay at yung kapatid at yung misis at yung mismong agency para malaman ng totoo kasi hindi ho nag-uusap-usap ho rito mga involved Magagawa ho natin, sir. May magiging transparent po yung ating proseso. Hingin ko lang po, pwede yung ibigay ninyong aking numero sa nandyan ngayon sa ating studio para tawagan po nila kung kailan po ang available date nila. At ang gagawin naman namin po ay amin po papadala ng sulat at papasabihan yung agency para magharap sila sa naitakdang oras at date po. Okay. Sir, palagay ko, sir, yun yung pinakatamang proseso para maliwanagan na ho dito, para wala na ho yung agam-agam. So, sir, yung number ho ninyo, ibibigay nyo ho sa kanila ngayon at gusto nyo hong ibigay sa kanila para tawagan kung kailan ho po pwede? Tayo na lang. Or kami na ho kung kukuha na lang siguro, sir. Sige po, wala pong anuman, wala pong problema doon. Pwede po nila akong tawagan kaagad. Sige, at sir. mag-set po kami ng date. Alright, sige, sir. Maraming salamat po, sir. Welcome po. Alright, ma'am, ganito na lang, para medyo maging malinaw na yan. Narinig mo naman siguro, Alex. Pinakamagandang solusyon to. Ganda yun. Wala na, magkaroon kayo ng conference. Ipapatawag yung misis, ipapatawag yung agency, mamamagitan yung POEA para makuha lahat ng anggulong dapat nyo malaman. Kung pagdating sa benepisyo, ibang usapan ho yun, malalaman na rin ho natin doon. Depende, kasi kung ano man ho yun, doon na lang ho siguro sa conference table pag-usapan na lang. Ako naman, Ben, para sa akin, bibigyan ko ng chance si Nanay Imelda. Nanay Imelda, ako, nababasa ko ano mo yung nararamdaman mo ngayon. Parang para sa'yo, ayaw mo maniwala na may nangyaring masama sa anak mo. Siguro, sa pamagitan ng Kilos Pronto, manawagan ka kay Jason siguro. Isipin natin na siya'y nandyan lang. Go ahead, sabihin niyo po, kay Jason. Jay, anak, sabihin mo sa akin yung totoong nangyari sa iyo. Paramdam mo sa akin kung ano talaga yung nangyari sa iyo, anak ko. Lealyn, baka meron ka sasabihin? Sana po, kung buhay pa, kuya, kung buhay ka pa, gumawa ka ng paraan na magkaroon tayo ng kontak. Kasi napakasakit sa amin na bigla kang nawala. Hindi namin alam kung ano ba talaga, kung may gumawa ba sa'yo ng masama o sadyang nahulog ka lang kasi hindi kami mapakali hanggang ngayon, hindi kami nakakatulog. Okay, ganito na lang, Mrs. Nakikita natin dalawang angulo rito. Hindi lang matanggap na sila'y hoping pa rin na maaring nag-jump ship lang at nandyan. Pero ito naman, parang malaking katanungan, pwede naman kung siya tumawag sa inyo Kung siya'y nasa Hong Kong, kung saan mang lugar, pwede ko siyang kumontak ko sa inyo Isang bagay. Ngayon, kung panawagin niyo kanina, ito naman ako parang Filipino culture to. Ang panawagan ho ninyo, parang panawagan na maaring kasagutan ho yun sa panaginip at sasabihin ho sa inyo or ibang klaseng pagkikipagsabi sa inyo para matanggap nyo. Pero ibang klase na ho yun. Pero wala ho sa lupa yun, depende, spirit world na ho yun Pero para sa akin I still believe na bigyan natin ng chance sinabi ng panawagan na isipin ho natin buhay, pero malalaman ho ninyo pagdating sa conference table. Okay? Kasi sigurado ho, may full report doon sa agency na binigyan sila ng shipping company na may nahulog. At may pananagutan ho yun.
may insurance ho yun. Kaya yung benepisyo ho, yun ang importante. Buhay Pagkatapos po kasi. para buo rin, paano nahulog, sino nakakita doon sa mga crew ng barko at para matahimik na ho kayo. Magkaroon naman po sila ng concern sa amin. Ayan, okay. Kasi kaya nga ho, itong conference na ho to, karapatan nyo ho. Kapatid mo, nanay mo, Napakasakit po. yung asawa ay makipag-usap, dapat ho talaga ipatawag ho kayo para magkaalaman na. Okay, Mrs.? Salamat po. Okay, walang anuman.